So far would be in this order. After Senator Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi, the Senate President, Senator Ontiveros, Senator Lacson, and Senator Villanueva. Thank you, Mr. President. Magandang hapon, Ginang G. na Acosta. Sabi niyo kanina na kayo ang disbursing officer at yung paglipat niyo ng pondo kay La Chica ay na-disburse ninyo ang pondo. Tama? Na-disburse ko po kay Colonel La Chica, Your Honor. Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, hindi na ito pondo ng gobyerno? Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama? Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno. Hindi, yung pondo ang pinag-uusapan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement, tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement? Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor. Okay, so pag-disburse, ibig sabihin hindi na wala ka ng tungkulin doon sa 125 million na nilipat kasi na-disburse mo na. May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay, siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, So, na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor. yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama? Yes. Meron pa rin akong Yes, tungkulin, yes. Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor. Exactly. So, nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo, kasi po, values confidential operations, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam, Your Honor. Confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam dun sa paggastos ng confidential funds? Pag sinabi nyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa iyong affidavit dahil wala kayong alam, malalaman nyo na tama ang gastos? Nagsubmit po siya sa akin ng nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG. So, okay, so naniwala kayo. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba? Hindi ko nakita, Your Honor. O kaya nga. So hindi nyo alam kung inilipat sa private account. Hindi ko alam, hindi ko nakita, Hindi nyo Your rin Honor. alam kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi nyo rin alam. Wala ako sa ground, Your Okay, Honor. Hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama? Wala pa ako sa ground, Your Honor. Okay, wrapping up, Mr. President. Kindly wind up. Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo yon, di ba? Alam ko may purchases Yes. na ganyan, pero di ko makakabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahinumdum kung pila tanan, Your Honor. So, kung hindi how much, Your Honor, lahat. hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot, pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay-aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific.
Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung So magkano ang acknowledgement receipt, medicines? Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa lakbay-aral? Hindi ko kabisado ang amount, nga. Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa tree planting? Hindi ko na maalala, Your Magkano sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka po yung sa fund utilization, Your Honor, na 4 po yun. So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay-aral. Nagtiwala po ako sa Security Officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto, Your Honor. Thank you. No further questions Thank you, for now. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Acosta. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo? Ano po, sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoong mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoong mga pangalan, bakit wala kayong record na totoong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ng totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hingi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay. Anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
Siya po ang Kaya nga po, designate ni Ma'am BP Sara Yes. na security Kaya nga officer, po. Your Honor. kaya nga po, pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachiga na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Basta po, binigyan po ako. Kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Mereges Piatos, Pagong Pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Lachiga, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Na Kasi- bahagi ng confidential yun. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes. Ma'am, nakapaniudto na ka. Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat Hindi, sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan
maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po ipirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos, meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba nagtitununto mo dire. Mo Maraming yun salamat. na ako tinuod, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa o hindi nakorap? Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at na-submit po yun sa COA, Your Honor. Pero kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. Paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi? Your Honor, Kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon, Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization paano report, kung Your yung fund Honor. utilization report ay peke, dinoktor? Wala kayo doon bilang accountable officer. May pirma po niya, Your Honor. Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica na, Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera? Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor. Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disperse. Siya lang ang humahawak ng security information. Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan kasi siya po ang expert to, Your Honor. Doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Kanina narinig ko rin
na sinabi nyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica, hindi nyo ba sinumbong o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer? Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor, po, of the Vice President Office, Your Honor. So kahit na mayroong problema, tinanggap nyo at binigay nyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap nyo na lang yung sagot niya? Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor. Doon sa 4 na quarters, 4 na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera? Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor, Yung last quarter of 2022. na pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, In 3 quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica? once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encash ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa Sino nagsabi sa office inyo? para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor, So isang doon sa beses lang ground. sinabi para sa 4 na quarters. Tama? Opo, Your Honor. Sino nagsa-utos sa inyo na i-encash yung 500 million? Hindi po yun buo 500 million, nga. Your Honor. Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung 4th quarter of 2022 na i-encash yung 125? Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-encash po sa bangko. So siya ang nag-utos. Sino yun? Anong pangalan niya? Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor. So sino nag-utos sa'yo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125. Kasi paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko Hindi po nga, i-encash Hindi, ang... in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba? Ano po? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Si BP po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po ang pera na yon kay Security Officer, Your Honor. So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125. Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa Security Officer, Your Honor, na... Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank? Basta, yun po, paano ko po ma-encash, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Yung- Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya. Kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang Naintindihan ko, cheque po. Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125? Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko. Na i-encash. Opo, Your Honor. Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash? Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naana ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you. Anika, ha? Ikaw, pag si SP... Tinatapos ko lang naman. Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh.
Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Ontiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Mr. President, before I ask questions, can I ask, Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po? That is the call of the prosecution, and no such manifestation has been made. Although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel Lachiga is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligudan? listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel La Chica, Your Honor, please. That is their call, Yes. Senator Judge I Villanueva. understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo? Ano po yun? Ako Opo, mismo. opo. Kunyari kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba, average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO. Kung ako, Your Honor, Opo. sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor, I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang, how do you call this? Ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor. So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka. Basta, naa siya'y knowledge, Your Honor, naa siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano Hindi ang importanteng tiwala ka, ma'am? Hindi po importante. tama. Partly po, Your Honor. Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular. Yung dinesignate po ako na magiging Sa SPO, OVP po, opo. Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And process also all the necessary documents, Your Honor, in relation for the confidential funds. Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi. Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon nimo ang GC 2015-01. So, hindi ka pwedeng mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo, limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials. Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor. Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start? Hindi po ako nagdesisyon, Your Honor. Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso? Okay, Your Honor. Sorry, ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya. Okay po. Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BP ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds. So, nagsulat siya, then abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na
Kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So, No, na-approve na rin yung FPF. PAP, na-approve na PAP. po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung band ko po, Your Honor. Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng fidelity band, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PAP, Your Honor. At saka yung mga signatories po, Your Honor. At saka And then actual disbursement. then, giprocess po, Your Honor, lumabas ang cheque, tapos nagpa-incas, and then, disburse ko po sa security officer, Your Honor. And then, huli, liquidation. Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation nga nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel Lachica. Okay. So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose, Purpose ng amount, intended recipient, timing ng disbursement, who gave the final approval? Pwede isa-isahon, Your Honor. Oo, sige. Ano galing sabi mo? First, Una po, yun sa amount. Purpose. nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na... So wala kayong kinalaman What? sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount. Tama? Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor. Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko, intended recipient, Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na si security officer. ibig sabihin na wala chika. po kayong alam. Wala po ako alam kung in Yung terms timing of ng disbursement, wala din po. timing ng disbursement. The Disbursement. moment na I disburse the money to Colonel Lachica, Your Honor, Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po. na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-encash ko po ang cheque, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Colonel Lachica, Your Honor. Okay, sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide. Mahirap. Uulitin ko po yung tanong ko, ano po yung kayo mismo ang nagdidesisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho ninyo na kayo talaga ang nagdesisyon? Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor. So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganon. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong pinakita sa iyo, binago nyo. Hindi ko ma-relate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry. Ulitin ko po ulit, wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang, nagkaroon na ng AOM, magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension, ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon, may notice of disallowance na, magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po.
Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor. Ang tanong ko po kasi is, wala ho kayong binago. Kahit kailan. Wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong. The same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked Yeah. her 3 times already. That's her answer. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor. At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO. Wala po kaming EOM, Your Honor. Ngayon po, naniniwala kayo may problema. Hindi ko po... Wala po sabihan, kayo Your dito Honor. kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangang klaruhin. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Yes, Honor. yung trabaho nyo po bilang SDO, binabanggit nyo po kanina, tinignan nyo yung fund utilization, tugma lang. Tugma po, Your Honor, at saka galing po yon kay Colonel Lachica na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor. At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho. Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ARs na merong mga walang name, walang Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga Wala. additional documents. Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor. Ulitin ko po, wala na po sa safe box. Wala na. Wala na po, Your Honor. Salamat po, Nasubmit na Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Ontiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa, kung kailan binayaran na ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Lachica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ARs, ma'am, bini-verify at bini-verify ko po kay Colonel Lachica. Tapos ang sagot ni Colonel Lachica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential fund. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at verify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
Hindi ko po alam na birthday po mo yun, ma'am. Sabi nyo kasi tinanong nyo at verify nyo kay Colonel Lachica. Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong pirma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel Lachica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel Lachica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po sa akin po. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel Lachica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel Lachica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Salamat Maraming po, ma'am. salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina. Good afternoon po, Yeah. sir, Your Honor. Question number 1, between you and as the SDO, no, and Colonel Lachica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung Yun yung may responsibilidad. Pag inintras ka ng pera, ikaw may responsibilidad. Ako, So between you and Colonel Lachica, sino yung may responsibilidad sa pag-entras ng pera? ako Public po, funds, ikaw. Ako Thank you. po, Your Honor. Yeah. So each of the 4 times that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel Lachica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba? Opo, Your Honor. Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office? Are you referring po kung ano pong... Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure. Opo. Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure. Opo. So,
pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretso binibigay mo na kay Colonel Lachica? Pag na-encash na po ang cheque, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel Lachica na... Hindi, pakisagot lang, na-encash na po. dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel? Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat? Half-half po, Your Honor. Paano yung half-half? Yung 2023... Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati. Hindi po, Your Sa vault. Honor. Ganito po, Your Honor. Sige. Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-encash ko na ang cheque. And then, I also called up Security Officer Colonel Lachica na na-encash po na ang cheque. Then, agad po, magsagot po sa akin si Colonel Lachica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel Lachica sa mga expenses na to be incurred na Hindi ang ginatanong tanong ko, ko. Your Honor, yung object of expenditures, Huwag mo na Your haluan ng Honor. iba, Miss Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the 4 times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel Lachica o meron ka pinasok sa vault? Yung, Lahat? yung, Each of the 4 times? hindi, lahat. Yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million, nirelease ko po kay Colonel Lachica. Pero yung first quarter po ng 2023, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang binigay lang, ang nirelease ko lang po kay Colonel Lachica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Honor. Yung sumunod na quarter? Then, after that, Your Honor, mag-submit siya sa akin ng fund utilization report, Your After Honor. withdrawal? After withdrawal. Yeah. Yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Colonel Lachica. And same also with the third quarter of 2023. 3 times ko po na-release. 3 tranches? Three Tranches. times. 3 tranches. Tranches. So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski paggamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Di ba? Napirmado ng totoong tao, hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, official receipt, na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon I'm telling na... you, that is supposed to be the practice. Kung regular po na transaction, Your Honor. No, supplies. Regular po ang pag-transact, Your Honor. No, Hindi no. po in relation sa confidential Supplies. funds. Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailangan may sales invoice, kailangan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Hindi ako, ang sagot ko po, Your Honor, is You don't agree? yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor. Well, anyway, Yun ang understanding ko sa GC po, Your Honor. I won't argue with you. No? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP? Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor. Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel Lachica, prepare, pirma, approve ng SDO. Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
Maubos yung oras ko. Ulitin yung tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Atty. Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, hindi ba? Gidiscuss po namin yun, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi Tapos po na ako oras yun. Sige, nagpirma. maraming salamat. Wala akong makita, makuha sagot sa'yo.